pasabog ito ni Senator Amy. President in and out of hospital. Ayan na, jumping jack pa kayo dyan. Jogging-jogging pa. Pabuhat-buhat ng bigas. Ano ba yan? Labas-pasok ang Pangulo sa ospital. Senator Amy Marcos dismissed as false rumors that her brother, Ferdinand Marcos Jr., had died. She, however, said he has been dealing with health issues and has been going in and out of hospital. She urged Malacanang to release a certified medical bulletin stressing the public's right to accurate information and called on the President to focus on his recovery. Ito ang kanyang payag. I am very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis and people need very trustworthy and determined leadership. Malacanang last month said that the president is in good health. To squelch social media reports that he sick, Marcos jogged and performed jumping jacks on his way to a media event at the palace on April 30th. At the biyayang bigas sa Manila program on April 16, the President helped in the distribution by carrying a bag of rice to the amusement of Mayor Isko Moreno. So, salamat, Senator Amy, sa inyong pagsasalita at sana para matapos ng issue na ito is mag-issue na, magpalabas na ng certified medical bulletin. Yun lang. Para matigil na ang mga haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ako personally, gusto ko na makarecover ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. Yun lang ang akin. Pasensya na yung mga fans ni Cara David na yung mga wish-wish na yan, I'm sorry, hindi ako dyan. Problema lang dito sa palasyo is masyadong kino-confuse nila ang mga tao dahil bakit magpalabas sila ng mga pictures, videos na pati namatay kasama. Malaking pagkakamali nila yun. Sino ba yun? Dating Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, pinalabas nila na kasama ang presidente na nagtatrabaho. Picture pinalabas nila, dating Executive Secretary Bersamin, kasama ng Pangulo nagtatrabaho. So, next time, taga-PCO, mag-isip-isip naman kayo or taga-mainstream media, huwag nyo namang ismulin, huwag nyo namang insultuhin ang intelligence ng Pilipinos. Baka mag-resign daw si VP Sara. So, title, Resign or Face Trial. Tito Sotto weighs option in Sara Duterte's impeachment. Senate President Tito Sotto outlined possible scenarios for the Senate impeachment court if Vice President Sara Duterte resigns before a verdict is reached in her impeachment trial. In an interview over DWIZ Saturday, Sotto said legal opinions are divided on whether the proceedings should continue if the respondent steps down from office. He noted that one
prevailing view is that the trial would effectively end upon resignation, as there would be no longer be an impeachable official to try. Dalawang view ang nabasa ko sa ganyan eh. Mayroong nagsasabi at ito yung mas maraming naniniwala, nag-resign eh, sinong i-impeach mo? Kung nag-resign yung opisyal, wala ka nang impeach. Sabi niya. Another perspective he added is that the trial may still proceed to determine whether the official should face the separate penalty of perpetual disqualification from holding office. Mayroon namang nagsasabi na dapat daw ituloy para malaman, etc., etc. Pero mas mabigat yung isang view sa tingin ko. Soto said, if Duterte resigns before any ruling is made, she would not be barred from seeking higher office, including the presidency. Siyempre, dahil una, hindi siya na-impeach. Pangalawa, walang desisyon ng perpetual disqualification. Di kasama sa, ma-impeach ka, separate penalty, yung perpetual disqualification. So, may nabasa kong post na, sino bang nagsabi doon? I think si Congressman Joel Chua, but I am not sure. Basta isang kongresista na walang ligtas sa pananagutan si VP Sara. Kahit mag-resign siya, magkakaroon pa rin siya ng perpetual disqualification from office. Yun ang sinasabi ng isang kongresista. I am not sure si Chua ba o hindi. Sabi ko, bakit mo i-disqualify na hindi man siya na-impeach? Nag-resign man siya. Kaya malabo. May mga tao talaga na either galit na galit or takot na takot kay VP Sara. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang senaryo na nag-resign na nga, itutuloy pa rin ang kanyang impeachment trial para mabutuhan. Ano ba kayo? Naprapraning na itong mga tao ito. At salamat naman kay Senator Soto dahil sinabi niya ang kanyang opinion this time. Mas naniniwala siya sa opinion na once nag-resign si VP Sara, wala nang trial at pwedeng makatakbo sa bilang president sa 2028. So, at least tama ang kanyang opinion ngayon. Hindi katulad nung una na pati desisyon ng Korte Suprema nilalabanan niya na kamali. Dahil meron daw siyang legal expert o luminary na nakausap. Wala nang silbi yung mga legal luminary dyan kahit gaano siya ka-expert. What matters is yung decision ng mga active members ng Supreme Court. Yun lang yun. But then, bakit napapag-usapan yung resign? Bakit magre-resign si VP Sara? To me, knowing the character of VP Sara na palaban, no. Never na magre-resign. Ano ba yung kasabihan? No retreat, no surrender. Ganon yan. Merong prinsipyo si VP Sara. Hindi siya kapit tuko sa posisyon. Kasi kung kapit tuko pa siya, dapat presidente siya ngayon. Dahil yung presidency ng 2022 para sa kanya sana. Kung pumayag lang siya sa kagustuhan ni Tatay Digong na tatakbong presidente, wala sana tayong problema ngayon. Siya ang presidente. Kaya lang, sabi niya, ayoko niya. So, yun lang pagkakamali niya,
pinili niya na maging vice president ng isang tao na akala niya maasahan, yung pala ng budol. Kaya nga umihingi siya sa atin ng kapatawaran dahil nabudol ko kaya kasama kayong ang daming ang daming naninisi kay BP Sara bakit niya inendorso si PBBM noon. But anyway, tapos na ang yan. Never na magre-resign si BP Sara. Lalaban yan hanggang sa katapusan. At kung makonvict man siya, mag-i-endorse siya. At sabi nga ni BP Sara, do you think tatalunin nyo yung i-endorse ko? Mag-isip kayo.